Hello guys, ako nga pala si Demon Rider. Nagbabalik para guluhin ang buhay nyo. Hehe. Hayaan nyo muna magkwento ko saglit habang nasa biyahe kami ng utol ko. Hayaan nyo magkwento ko ng horror story na mismo nangyari sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan dahil ito ang unang beses na kamuntikan na ako mawala sa mundong ibabaw. Maraming pang beses akong namuntikan mawala, pero hindi ko nababanggitin dahil ang beses na din ako nakaligtas. Sabi nga nila, wala sa pusa daw yung nangyari sa buhay ko. Kaya siguro hindi pa ako namamatay o nawawala, dahil siguro may purpose pa ako sa buhay. Para siguro baguhin yung buhay ko at pananaw ko sa sarili ko. Dahil hindi ko akalain na mararanasan ko yung ganitong sitwasyon ng buhay ko. So papunta nga pala kami ng utol ko sa Talisay, Batangas. Samahan ko siya papunta sa healer na si Apo Philip Apollo para magpatingin, dahil lagi na lang daw siyang hindi makatulog dahil sa dami ng kanyang iniisip. Gumugulo sa utak niya, para bang may gumagambala sa kaisipan niya. Kaya naisipan namin magpatingin sa albularyo, dahil wala namang masama at wala namang mawawala. Susubukan namin na magpatingin dito. So habang nasa biyahe nga kami, umpisan ko na yung kwento ko. Ako si Demon Rider. Babagi kong kwento at karanasan ay nangyari sa lugar namin sa Aklan. 15 years old pa lang ako neto, madalas ako maglaro ng basketball sa likod banda ng aming bahay. Nagawa-gawa lang namin yung half court. Uso pa dati yung poste ng ring, ay malaking kahoy lang at plywood lang yung board niya. Pinakuha lang namin ng size stress para kumapit yung ring. Halos sinabot na ako ng alas 6 ng gabi sa paglalaro araw-araw. Dahil lang naman natin na kapag nasa ganitong idaran, masyado pang makukulit at matitigas ang ulo. At hilig ko talaga maglaro ng basketball pa, pero hindi ko akalain na may mangyayari sa akin ganito. Isang araw, nangyayari sa akin na hindi ko lubos na isip, dahil wala naman akong bisyo nito at panipasok lang ang school ko at bahay lang ako. Second year high school na ako nito, kaya nagtataka ako. Habang naglalaro kami ng mga kaibigan ko, bigla na lang ako nanghina at dumilim ang paningin ko. Kaya napasandal na lang ako at napopo. Kaya sinabi ko sa mga kaibigan ko na mas mabuting umuwi na lang ako. Niya ako na lang silang maglaro muna. Kahit sa sarili ko ay gustong gusto ko pa maglaro noon. Sobrang hilig ko talaga yung paglalaro ng basketball. Totoo nga po nung nagkaedad ako, college na ako noon, nakabilang ako sa Super Rookie of the Year ng aming barangay. At yun nga, babalik tayo sa kwento ng kabataan ko kung bakit laging ganun nangyari sa akin na hindi ko maintindihan. Isang araw, naglaro ulit ako ng basketball dahil akala ko ay okay naman yung pakiramdam ko at di naman nagdidilim paningin ko. Ngunit akmang lalabas na ako sa bakuran namin, pupunta na sana sa court, bigla na naman nagdilim paningin ko. Biglang nag-blackout ang paningin ko, kaya bumalik na lang ako. Kaya mga ilang araw din ako hindi nakapaglaro. At 1 week na akong ganito. Akala ko laging umaga lang nangyayari sa akin, nabab-blackout yung paningin ko. At pinaka-worst pa nung sasapit na yung gabi, ay akala ko ay umaga lang nagiging ganun. Pero pag sumasapit na yung gabi, kahit alam ko na may ilaw naman sa loob ng bahay namin, dumidilim pa rin yung paningin ko. At para bang may tumatawag sa akin na mahinang boses. Kaya ang ginawa ko, tumatakbo na lang ako bandang bakuran
Doon ako pupunta sa likod ng park na medyo madilim, na may konting liwanag, na nasisikatan ng buwan. At doon lang bumabalik ang paningin ko. Kaya naisip ko, napapaluwa na lang ako nito. Napapasigaw. Bakit nangyayari sa akin to? Wala naman akong ginagawang mali. Minsan pa ay sinisisi ko yung Panginoon, dahil mabuti naman akong bata at nag-aaral lang ako at sa loob ng bahay lang. Tulong naman ako sa magulang ko, lalo na sa mga gabaing bahay. Kaya hindi ko maintindihan bakit nangyayari sa akin yung sakit ko na to. Kaya minsan pag ganun yung nangyayari sa akin, tumatakbo ako sa labas para lang makakita. Ay awang-awa ang pamilya ko pag nakikita nila akong ganun, lalong lalo na yung mama ko. Kaya wala naman akong magawa. Minsan pa pinapasyalan ni Lola yung simbahan sa karapit ng bayan para lang kumuha ng holy water, dahil malayo pa ito sa bayan namin at tricycle lang ang transportasyon sa probinsya. Wala pa halos dumadaang bus, kaya malayo-layo din. Dahil minsan ito na rin ang nakakatulong sa akin. Napapahira ng mukha ko nito, ibiglang mabalik yung paningin ko. Lagi naman nila akong pinagdarasal sa tuwing ganun ang nangyayari sa akin, pero wala pa rin. Hindi ko rin maintindihan kung ano yung sakit ko. Kaya kahit kung saan ako pumunta, lagi kong suot yung rosaryo ko. Kahit sa school pa nga napag-uusapan ako ng mga estudyante, sabi nila para bang tilang na barang ako na engkanto. Dahil sa totoo lang, hindi mapaliwanag kung bakit nangyayari yun. Nagdaan pa ang ilang araw at nagpunta na kami sa ospital. Hindi din nila matukoy kung anong sakit ko. Kaya nagdesisyon na yung pamilya ko na ipatingin na ako sa albularyo, kasi meron nag-iisang magaling na albularyo doon sa kabilang dako ng bayan, kasi sa bundok pa sila nakatira at malayo-layo din ito. Nilakbay mo dahil siya lang yung pinakamuhusay na albularyo, kaya karamihan ng tao doon nagpapagamot sa kanya. Kaya pinuntahan namin ito kasama ang tropa ko at pinsan ko, at marami na itong napagaling kahit anong klaseng sakit. Hindi matukoy ng siyensya o yung mga doktor. Kung nakulang ka man, na engkanto o na aswang, madami nagpapatingin sa kanya at napapagaling niya ito. At malapit na kami sa bayan na tinitirahan nila. Pagpasok namin ay alam agad nila napaparating kami, dahil ang mga albularyo may sari-sariling anting-anting yan, kaya alam nila ang bawat paligid. Nang doon na kami sa bahay ay nagpatingin na nga ako. Unang kita pa lang daw sa akin ng albularyo ay alam na nga na engkanto daw ako. Kaya sabi ng albularyo, makakaya kitang gamutin basta sundin mo lang yung tamang proseso. Sabi pa nga ng albularyo, yung nagkakagusto sa akin na engkantong puti ay prinsesa daw ng kaharian nila. Kaya medyo mahirap ito dahil masyado daw silang malakas. Balak daw akong kuhain at dalhin sa kaharian para daw makasama. Sa totoo lang, nung kabataan ko ay maputi ako at tisoy na may tsura talaga. Kaya nung tumanda ay pumangit na ako. Siguro ito na yung sumpa ang pagtanggi ko sa kanya. Kaya daw lagi akong hindi makakita at pupunta sa bakuran namin. Lagi daw akong pinapapunta nito at inaabangan. Lagi daw itong nakamasid at nakasubaybay. Nasa tuwing lalaro daw ako ng basketball sa likod ng bahay, lagi daw ito nakatingin sa akin. At yun pala yung gusto niyang balak, kuhain ako at dalhin sa kaharian nila. Nagpatuloy nga ang gamutan at kailangan daw namin mag-alay ng itim na baboy at kung anong orasyon pa dapat gawin
para ialay daw yun sa engkantada na nagkagusto sa akin. Mahirap hanapin ang itim na baboy dito sa probinsya. Kaya matyagang naghahanap talaga yung pamilya ko para lang sa gumaling ako at mga usal na dasal para lang tuluyang gumaling ako. Ngunit hindi pala nagtatapos dun ang lahat dahil hindi niya tinanggap ang alay sa kanya at di siya pumayag na hindi ako makuha dahil daw ang mga engkantadang puti pag nagustuhan ka nila ay siguradong kukuhain ka talaga nila. Kaya nangangamba ako nito nung nalaman ko yung sinabi ng albularyo. At nung gabing yun, sobrang init ng pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan, parang balisa ako, hindi mapakali. Sa kubo na nga ako natulog nito kasi sobrang init. Maalinsangan yung panahon. Kaya sa sobrang init, tiniis ko na lang. At nung medyo inaantok na ako, bigla ako nakatulog. Nung sa kalagitnaan ng tulog ko, na nag-iinip ako. At parang totoo nang naalimpungatan ako at pagmulat ng mata ko, laking gulat ko dahil biglang nasa harapan ko na yung kentada. Sinasabi ng albularyo, tatanaw ko yung mukha niya, sikatan siya ng puting liwanag. Napakaganda niya at malaangil ang mukha. May dalawang mahabang tenga gaya ng mga napapanood ko sa movie. Marami itong kasamang duwende na umiikot sa kanya at tuwang-tuwa. Biglang narinig ko yung tinig niya. Halika na, mahal ko. Dadali na kita sa kaharian namin. At yun yung narinig ko. Bigla ako nitong nanginig at nataranta na parang gusto kong tumakbo. Pero hindi ako makaalis. Hindi ko magalaw yung paa ko. Biglang lumapit sa akin. Sabay hawak ng kamay ko. At tinila na ako sa parang papasok na lagusan na lumiliwanag. Pero iniisip ko, baka yun na yung kaharian nila. Nung sa gitna na ako, bigla ako naisip na hindi ako pwedeng sumama sa kanya dahil iba ang mundo ko sa mundo nila. Kaya nagpumiglas ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ako sasama. Layuan mo ako. Hindi ka tunay. Layuan mo ako. Ngunit kahit anong pagpumiglas ko ay wala akong magawa. Nung malapit na ako sa lagusan ay parang katapusan ko na. Kundi nagdasal na lang, Lord, kung ano man nangyari sa akin, huwag niyo ako pabayaan. Walang makakatulong sa akin. Naalala ko rin yung sinabi sa akin ng albularyo na kung sakali daw bumalik yung engkantada na gustong kumuha sa akin, iusal ko lang daw yung ritual na salita na sinabi niya sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin dito dahil para lang yun sa akin at para lang yun sa kagipitan at pangkontra yun sa mga katulad nilang elemento. Nagdasal lang ako hanggang sa uminto na yung paglalakad namin. Nahabang hila niya ako at bigla na lang lumiwanag. Nagising na ako sa aking pagkatulog. Hindi ko alam kung panaginip yun o imahinasyon ko lang. Pero pakiramdam ko ay totoo talaga siya. Laking pasasalamat ko dahil naligtas ako. Kaya mula noon, lagi na ako nagdadasal araw-araw. Kasi kahit ano pa ang mangyari sa'yo, pag si Lord lang yung kasangga mo, eh walang mangyayari sa'yo masama. Kaya lagi tayong magtiwala sa Kanya. At dito na nagtatapos ang kwento ko. Magaling na rin naman ako nito. At hindi na ako ginagambala na engkantada. Sana ay nabigyan ng aral ang kwento kong ito. At lagi tayong tumawag sa Panginoon, magpasalamat. Araw-araw pa din tayong gumigising. At kahit anong mangyari, ang Diyos lang makatalo sa lahat ng nilang buhay man o hindi. Kahit anong elemento pa yan. Kaya salamat sa pagkikinig. At balik na tayo kung saan kami pumunta. At ayun na nga, dito na nga kami sa Talisay, Batangas. Yung sinasabi nilang albularyo nang gusto magpatingin yung kapatid ko.
Naka-ready na yung camera ko para kuhaan siya. Na kung ano man ang mangyayari sa kanya, o kung sasaniban man siya, o wala man, mismo mga albularyo ang magsasabi. Nakakaalam kung nabarang ka ba o nakulam. Wala naman daw sakit kapatid ko, baka siguro stress lang o problemado sa buhay, kaya lagi nagkaka-anxiety. Saka depende din sa tao. Kung magpapatingin kayo dito, wala namang mawawala kung susubukan nyo lang. Wala din palang bayad dito, donate ka lang. Bahala ka din kung kahit magkano iabot mo. Madaming tao pa din ang hindi maniniwala sa mga elemento o aswang, mangkukulam. Dalawa lang yan, dalawa lang ang choice mo. Susubukan mo magtiwala sa albularyo o mamamatay ka na lang na wala kang ginagawa sa buhay mo para gumaling ka. Salamat po ulit sa walang tiwala at walang kwentang vlog na ito, dahil di ko alam kung magugustuhan nyo o hindi. Kaya bahala na kayo sa buhay nyo. Salamat pa rin kung pinanood nyo ito. Basta ako masaya. Araw-araw ng ginawa ng Panginoon, masaya ako kasama ang anak ko at pamilya ko. Kaya maraming salamat. Sana hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Pero maganda na rin yun, dahil marami ako natutunan sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon, nagdadasal. God bless to all. Salamat, Demon Rider nga pala nagmamahal.